So, ito naman, ito po yung sinasabi kong gumapang na sa puno ng mulberry. Ang problema ko, pag nagkakat ako nagpo-prune ako ng mulberry, nawawala yung mga sanga. Kasi ayokong dumami yung sanga ng mulberry, and then, nawawala yung kanilang iniikutan. At saka minsan muntik ko na rin siyang maputol kasi hindi ko napansin yung mulberry na gugupitin ko sana. May nakapulupot palang vine ng ating Hoya, si Puba calyx. Yan. So, ito yan. So, mahaba. Ang haba-haba niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pero naisip ko, gagamit tayo ng kahoy bilang trellis niya para tali ko siya na maayos. Ayan. Tsaka yung kanyang pot, ayan, naano na yung ating may lupa yan, tsaka coconut husk. So, matagal na rin kasi yan. Balak kong palitan. Ayun. So, mag-start na po tayo. So, dahil mabigat itong kahoy, gagamit tayo ng bato sa ilalim. Ito, tatanggalin ko na siya. Yan lang ang kanyang ugat, kapiranggot. And then, ilipat natin sa basket. Gagamit tayo ng malaki. Ayan. Tapos may butas din sa ilalim. Kasi maglalagay tayo ng mga bato sa pinakailalim para hindi tumumba yung pot natin at ito ilalagay. Actually, maikli pa ito. Pero wala na kasi akong mahabang kahoy. Ito mas maikli. Siksikan ko lang muna siya ng coconut husk bago ko itanim yung ating Hoya. Kasi hindi naman kailangan malalim na malalim. Yan. Then, lalagay ko si Hoya dito sa gilid. Then, maglalagay ako ng empty soil. So, itatali ko po muna bago ko siya dagdagan ng lupa. Sobrang haba niya. Ayoko naman siyang ipropa. Dito, naghiwalay sila dito, dalawang vine. Ayan. So, iikot ko po muna siya and then maghahanap tayo ng pagtatalian.
Tatali ko po muna dito sa dulo. Ayan, mukhang mabubulaklak na siya. Sana matuloy. Yan, so pagsamahin ko to, dalawa. Ayan. So, yung ihaharap ko sa ano, ayan, yung ugat para kakapit sa kahoy. So, naayos na natin yung isa. Ayusin ko na yung ibang yan, ito itatali ko dito kasi so hinahayaan ko lang siya lumambitin. Hindi ko siya nilikpitan. So ito kasi mahaba. Ito na yung pinakatalbos niya. And then ibabalik ko pa rin siya sa lugar kung saan ko siya tinanggal kasi gusto niya doon. Natatakpan ng mulberry at saka yung fiddle tree at saka yung ating rubber plant, rubber tree. Malaki na kasi. Ayan. So ito, pinakatalbos na ito, iba ang kulay. So mahaba pa. So hahayaan ko yan, gaganyan ko yan dyan. Iwasan ko siya maputol. Ayan, pinutol ko yung mga coconut husk dito lang sa part itong kinuha ko. Kasi, andito yung malambot na part. Ayan, lukap sa sa bunot. So, yun nga, dinahon tayo na isang sako. So, very useful. Kasi, nagagamit natin sa orchids at saka sa ibang halaman tulad ng holly. So, sisiksikan ko yung ugat. O sa kutinan niya. Ayan. Talagyan natin yung para mag-hold ang moist. Kahit ako ng unting lupa sa gilid. Ayan. Then, bunot ulit. Okay. Then the rest, nalagay ko rito sa part kung saan madadaanan ng sanga para kapag may lumitaw na ugat dyan, kakapit sa ating bunot. Ayan. Almost done na po. Kaya ito mga to, tatalian ko lang at ayusin yung mga dahon-dahon kung saan siya papunta.
muna ng isang ikot. Kasi baka masugatan. So ito, hahayaan ko muna siyang kumawala. Itong mahaba na ito. Ayan. So yun, hindi na nakita yung aking ginagawa. Ayan. Itong talbos dito, hindi na ito natuloy. May ugat na rin na palabas. Ayan, done na tayo. So ito, iwasan natin na maputol. Ayan, may dahon na rin siya. Okay. Tapos na po tayo mag-repack. Ayan, gamit ang ating piece of wood para maging treeless ng ating kuya. Ayan ang itsura niya. Ayan. So, ibabalik ko sa sulok ko saan siya galing. Kasi mas gusto niya doon.